Nakaligtas man sa trahedya, hindi naman lusot sa patong-patong na asuntong pulis na nasugatan sa pagsabot ng isang vintage bomb sa Taguig kahapon. Kung bakit, Errol Kabatbat, ikwento mo. Agaw buhay pa rin si PO2 Arnold Mayo, pero kahit delikado na ang lagay niya, kakasuhan pa rin siya. Si Mayo kasi ang isa sa 3 miyembro ng Special Action Force o SAF na nakapulot at nagdala ng vintage 60mm mortar round sa welding shop sa Taguig. Nang sumabog ang bomba, patay ang kasama niyang sina PO2 Jose Turalba at PO2 Elizalde Visaya, pati ang welder na si Crisanto Daguio at si Rizal Romualdo. Ang buong pamilya Daguio pati na mga kapitbahay, galit na galit ngayon sa mga pulis. Lalo na nang malamang balak lang palang gawing souvenir ang napulot na mortar round. Kahit di na po kami bayaran. Basta may managot ang yung mga pulis kayo. Aminado ang PNP malaking kapalpakan ang nangyari. Maski sila hindi pa rin maintindihan kung bakit sa junk shop dinala ang mortar shell at ginamitan pa ng welding rod. Inutos naman ni PNP Chief Nicanor Bartolome na imbestigahan ang nangyari. Nagkamali yun. Slaps. Definitely, meron laps ang mga tao ng PNP dyan. Handa raw humarap ang PNP sakaling magdemanda ang pamilya ng mga namatay at nasugatan. Nangako naman ang lokal na pamahalaan ng Taguig na tutulungan ang mga pamilyang nadamay sa insidente. Errol Kabatbat, News 5. Carnapper na napatay sa shootout sa May Kawayan, Bulacan kaninang madaling araw, lumalabas na miyembro ng kilabot na Dominguez Carnapping Group. Ayon po kay HPG Director Chief Superintendent Leonardo Espina, naaresto ang suspect na si Napoleon Salamat nang mabuko ang kanilang pagkarnap sa isang SUV. Si Salamat din ang sinasabing pumatay at sumunog sa car dealer na si Benson Evangelista noong nakaraang taon. Ikinatuwa naman ng ama ni Evangelista ang pangyayari dahil kahit daw papano ay nakaganti sila sa suspect. Sa ngayon, patuloy ang pagtugis ng mga pulis sa nakatakas na kasamahan ni Salamat. Isang motorsiklo ang sinagi ng isang bus sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ang resulta, tumilapon ang rider at angkas niya na siyang naging mitsa para magkaroon ng bali at sugat sa binti ang dalawa. Rescue 5 saklolohan nyo. Ano nangyari? Ilan na nasugatan? Dalawa. Check lang natin to ha. Halos lumuwa ang buto sa kaliwang binti ng driver na si Edmond Bantayan at ang angkas niyang si Orlando Merdihia ng saklolohan ng Rescue 5 sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Kasama ang nagkakilalang doktor na si Dr. Dennis Ordoña. Magkatulong naming nilagyan ng gasa at splint o suporta ang bali ni Bantayan. Sir, medyo masakit to ha. Iunat namin yung paa mo. Matapos malagyan ng splint, tinignan namin kung may iba pa siyang pinsala sa katawan. Dito, masakit? Wala. Sunod naman naming inasikaso ang angkas ni Bantayan na si Merdihia. Habang binibigyan ng first aid, napapangiwi sa tindi ng sakit ang biktima. Wala na tayong ibang nakikitang mga sugat sa katawan mo dito. Sa inyo, open fracture dito. Kwento ni Merdihia, binabagtas nila ang Commonwealth Avenue nang sagiin sila ng isang pampaserong bus. Dahilan para sumemplang sila sa daan. Sinubukan naman naming interviewin ng driver ng bus. Pero, Bakit? pagkatapos lapatan ng paunang lunas, agad na namin dinala sa ospital ang mga biktima para tinamong bali sa binti, hindi na lumala. Aldrich Ignacio, Rescue 5. Laging tandaan sa anumang insidente, tumawag agad sa Rescue 5 hotline sa numerong 922-5155. Dalang Rescue 5 mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo. Aaksyonan, ora mismo. Sidetrack naman tayo sa mga balita sa World Wide Web. Nangambang ilang tao nang malamang nagkaroon ng malaking solar storm ngayong linggo. Hinala kasi nila magdudulot ito ng malawakang blackout at baka makaapekto sa mga electronic gadgets natin. Pero ang dulot lang pala nito ay ang pambihirang kuha ng Aurora Borealis o Northern Lights na nakikita nga sa Northern Hemisphere. Ganda. At sa ibang balita naman po, kahapon ikinuwento namin ang tungkol sa babaeng nagtataglay ng 2 female sex organs. Tinanggihan po niya ang $1 million na alok para gumawa ng porn video. Ni minsan, hindi daw niya gagawin ito. Okay na daw sa kanya ang paglalantad ng kanyang kondisyon sa telebisyon. So, sunod, exclusive!
Pondo ng Department of Agriculture inaabuso raw ng ilang non-government organizations. 22 years old na babae sa Afghanistan nagsilang ng 6 na sanggol. At Intramuros, pinagmukhang South America para sa pelikulang Born Legacy. Abangan yan sa pagbabalik ng aksyon. Journalismo. Surefire hit